At sa mga katekram po natin, ako po, humihingi, sasabihin ko na pong tulong o opinion sa mga katekram natin, yung pamilya ko, sa akin, bilang Tatay Freddy, humihingi po ako ng tamang advice o sasabihin ko ng tulong sa pamilya, sa mga anak, lalong-lalo na po sa akin. Mga katekram, humihingi ako na ipag-pray nila ko o mga anak ko, pamilya ko, para maayos po, nakikiusap po ako sa inyo na ipag-pray ang pamilya ko, lalong-lalo na po ako po ang Tatay Freddy, para yung aking katauhan, pag-iisip, o ang aking pag-iisip o ang aking kapusuan, medyo po sinasabi ko na sa malalim na Tagalog, para po malinis lahat ang magiging katauhan po natin. Parang may narinig akong na good morning tang. Ayun. Magtitimpla sana ako ng kape. Pahalik nga. May pahalik ka. Nalibot ako, tatay, Ah. Hawakan mo yung YouTube, supot ng saging, Oh. Pero totoo, inaatasan na ako. Pero pagka i-discard tatay, magpapaayos muna ako. Kinakailangan ko na makisama. Kahit anong isipin nila sa akin, kayo manggi man, kung ano man ang tanaw nila sa akin, talagang kinakailangan makisama tatay. So, okay na tayo. Dito na kayo sa amin. Hindi muna. Pagka mag-aayos pa, magkakape muna ako, sige po. Ako na ho kaya yung titimpla, tapos mag-usap po tayo. Hindi ako ng coffee. Iba nagsasabi ng totoo. Hawakan mo, kalapan supot ng saging. Sige po, timpla ho muna kayo. Tayo po kayo dito. Akala ko dito na ho kayo titira eh. Tatay, ituturo ko sa iyo kung saan mo hahanapin yan, kalapan supot ng saging. Kung saan mo kukunin ang pakisama. Sa mga grocery po. Wala kang mahahanapan dyan kundi... Ba't di na lang ko kayo nagkanin? Ayaw ko, tama na to. Hindi, para kung saan mo pahanapin, kung saan mo pahanapin, kahit tinuturo ko sa'yo, basta sa mga groceries. Kahit saan. Hindi, puntahan mo ba ako, pumuntahan mo sa ako. Sa groceries mo hanapin. Sasabihin ko yun yan. Kasi pagkakarapan, ang pagkaalam ko, 1 million isang linggo. 1 million po? No. Ang totoo, umalis ako, walang tao sa amin. Gusto kong kasi kung sasabihin nila, ulitin ko tatay, kung sasabihin nila na ako may problema, kung sa pamilya lang sana, totoo tatay, ano man ang isipin nila sa akin, ano man ang sabihin nila, hindi ko naman pinakikinggan. Dahil kasi kayo nga nagsabi, yung sarili mo ang unahin mo, yung sarili mong disposisyon, ano man ang pananaw nila sa akin, ganito lang ang pagkatao ko, kahit isang hamak lang. Kung tungkol sa pamilya, sa mga anak, okay naman, Pero talagang dumarating sa ang panahon na ganyan talaga, lilitaw yung problema, Kaya sinasabi ko sa mga katekram natin dyan, si Tatay Freddy okay na.
Dito na po kayo. Teka muna, papaliban muna tatay. Ang gusto ko maipagawa ko muna yung gusto ng mga anak. Ano po yun? Siyempre, gagawan ko sila ng, kung kaya kong gawan sila ng sarili-sariling bahay para hindi sila magkagalit, gagawin natin, bilang isang tatay Freddy, kung i-discarte nila tatay, magpapalinis ako. Yung pong iniisip nyo na, gusto ko lang po linawin tayo, yung pong iniisip nyo na gagawan nyo ng bahay yung mga anak nyo, isa-isa, iniisip nyo po ba na para mapalapit po yung loob nila sa inyo? Ay, gano'n na, siyempre. Huwag nating hayaang hindi lumapit ang loob natin dahil lahi natin sila Eto to, nagkalayo man kami ng nanay mo, 7 na ang lahi namin. 7 na ang anak namin. Nung nagkalayo kami, siguro nasa mga 8 taon yung bunso ko, papasok ng 9 na taon. Ngayon, 17 Yung bunso ko, saka si Jade, ang pagitan nila 6 na taon. So, sa tingin nyo tayo, yan po yung solusyon para makuha nyo yung loob ng mga anak nyo? Siyempre. Kasi, parating tayo sa patanda tayo, aasa tayo sa ibang tao. Tama nga. Hindi ka naman naaalagaan ng taong kamag-anak mo kung walang pera. Kasi, pagka walang pera tao, aalaga ka, iiwanan ka, hindi ka pa kakainin. Iba yun talagang lahi mo. Magkulang man. May magsasabi tayo, tatay, mabaho ka na, maligo ka, Ganyan ang anak. Kung hindi mo naman kaya, hihilahin ka, palaliguan ka bilang isang magulang. Tama po kayo. Iba yung anak, tatay, ayaw kong malayaw. Kaya sinasabi ko sa kanila, huwag kayo nagkakagalit. Kayo rin ang magtutulungan. Kung sino ang wala, ayun ang tulungan. Pero ang totoo tatay, pinagkaitan ng tadhana. Ngayon, umalis sila yung kasama si Jade. Kasama yung anak kong matomboy-tomboy. Ewan ko kung saan sila pupunta. Meron silang van na sasakyan. May sasakyan na po si... Hindi, umalis nga sila, nakaban. Baka nagbagyo sila. Nagbagyo? Baka. Hindi ko kayo sinama. Hindi ako, kahit sama nila ako tatay, hindi ako sasama. Kasi andyan yung sinasabi nilang 2 araw nang dumating yung sinasabi nilang nasa abroad na anak nila Anak ng biyanan ko, mainam naman, makakarating sila sa pupuntahan nilang gustong puntahan, Inaya po kayo? Walang sinasabi sa akin. Ano man ang dumating doon, ano man ang sulat na dumating doon, walang sinasabi kasi kung tutusin niya, violation na sila, matagal na yun. Ako, manugang lang, hindi ko naman siya tunay na magulang. Huwag niyang putulin yung karapatan ko o yung kaligayahan ko. Yun lang ang sa akin. Kasi ang tao, lahat may pangarap. Ano man ang sabihin sa atin ng kapwa natin, iniisip ko, ba't ko iintindihin yan? Wala naman akong problema. Masarap kasi tayong may kaligayahan pa rin siyempre. Pero hindi na po maibibigay yun tatay, ang sabi ko nga, kukuha ko ng kapatid. Yung maganda, yung hindi kayang bayaran. Promise tatay, promise. Sige, tumbukin nyo na sa akin yan. Kasi... Pakisama nang nagpapatakbo ng patakaran ng bata. Kaya alam ko may problema talaga Kaya pwede pong sabihin nyo na sa akin. Tumbukin nyo na ano talaga yung problema. Wala nga tatay. Ang problema ko, wala akong pambili kahit na May mga pera yung anak ko pero ayaw naman akong pamilya. Tay, balita kay Kuya Lito. Kikita sila ng malaki-laki doon sa dapat na kayo dapat yung kikita. Okay lang tatay yun. Alam niyo yung kikitain po nila? 150,000. Manipis pa daw po yun. Dapat na sa inyo yun. Okay lang tatay. Kung gusto mo tatay, ganito yan ipabenta mo, papalitan natin ng partner totoo tatay, yan. Sinasabi, inaamin ko na sa'yo, ako ang kaharap mo. Marami yan, nakakalat lang.
No. Kasi ganito, hindi nga nakakagawa ng kulungan. Ang kulong ang gagawin, talagang farm. Sinayang po ni Tatay Freddy yung 150,000 malinaw na kikitain po niya. Marami yan. Kahit katayin nyo, okay na. Aminin ko sa inyo, kaya kong palitan. Basta i-discard ko, bibigyan yun. Saan po kukunin? Ako na bahala. Marami yan nakakalat. Kasi sa farm noon, talagang nagdulangan nung hinakot ang mga baboy. Totoo, inaamin ko, tatay, yung farm na yun na malawak, kung nakarating ka na ron, kami ang nag-develop nung una yun. Yung pangalawa, kung sino man yun, hindi na ako kasama noon. Pero yung una na yun, lahat, pati bahay na malalaki doon sa loob, kami ang mga nagtayo noon. Pati yung mga agusan ng tubig, bakod, lahat. Pati doon sa bodega ng manukan. Yung malawak ko doon? Kami lahat ang nag-develop. Doon naalis ako ron, ang naitayo namin, 80 building. Kahuli-hulihan kong umalis doon, ginawa namin ng gate yung bodega, tapos sinira ko yung paruwing, yung pagka may sakit yung kulig. Kasi hindi kayang baklasin yung bubong Tay, wait lang po. Si Ate Jado pala nandun. Kailan po umuwi? 3 araw na ngayon. Nandun, kasama nga ngayon. Nasa parlo. Doon po trabaho niya. Buhat nung hindi pumupunta rito. Sa parlo, nagtatrabaho yun. Binigyan mo kayong pasalubong? Pagkain. Pero bukod na. Kahit may pera niyo. Ano po? Gumana pa kayo, bibigyan. Totoo, ako hindi ako bibigyan. Kaya sayaw ko naman. Bakit to? Ewan ko karangalan nila yan. Makita ng taong karangalan nila. Yung karangalan ko, nawawala. Baka naman binigyan mo kayo dyan. Ayan paldo-paldo ho yata ay nasa bulsa niyo. Charger ng flashlight yan. Charger po ba yan? Maniwala akong hindi ko kayo bibigyan ni Ate Jade. Mahal no kayo nun. Mahal kayo nun, di ba? Maraming nangihingi kay Ate Jade. Pero maraming kaibigan. Pero ako hindi ako bibigyan. Naamin ko. Hindi ako bibigyan. Kahit bakit sino mga anak ko. Ang nanay nila bibigyan. Kaya ako napunta. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi ho talaga pa kayo binigyan ni Ate Jade? Saka isa pa. Paano kayong marunong makisama sa asawa? Yun ang, kaya ako yung nakarating dito. Ang marunong makisama po sa asawa, para mas tumibay po yung samahan yung mag-asawa, dapat meron pong respeto at saka pagmamahal. Ayan. Tama lang kasi ganito dumating man yung mga anak ko kahit may pera kasi pag sasabihin mo 100,000 lang tatanong mo sa mga anak ko ililitaw sa'yo. Pero, kinukuha nila Pinalilitaw na wala kaming pera. Nagtatrabaho yung mga anak ko. Hindi naman na dapat ako manghingi. Saibe. Mahalin nyo na lang ang sarili nyo. Kasi kung mahal nyo yung sarili nyo, tay, ayusin nyo na. Huwag na kayong magpapalaboy-laboy. Manahimik ko kayo dito. Tatay, sasabihin ko ang totoo, basta idiniskarte nila, magpapalinis ako ng katawan. Ngayon na to Magpapaayos ako. Hindi muna ngayon, hihintayin ko muna. Hihintayin ko muna yung committee kung paano ang diskarte, Sumaya nga ako tayo nung narinig ko yung boses niya. Kala ko uwi na kayo dito. Hindi pa. Kailan Pagka maayos ng lahat. Hindi nga po ayos, tanggapin nyo na, wala na. Ala na nga, tatay, pero okay lang. Masaya ko. Unti-unti ko nararamdaman. Bakit to unti-unti nararamdaman nyo yung gano'n? Hamakin mo, wala man tayong pera. Baka sakaling magkapera tayo ng marami. Baka sakali lang, kung pagkakaluban tayo ng mahal na Diyos na Panginoon. Pagkakalooban tayo, basta gumawa tayo ng trabaho. Siyempre, tatay, alam ng Panginoon Diyos yun, kung ano ang pagkatao ko, kung ano ang kung ano ang tanaw nila sa akin. Panginoon lang naman ang nakakaalam niyan. Hindi ko pinagkakait. Kaya sabi ko,
Tingnan nila yung aking engineer, matanda na, maitim eh. Sa inyo kasi tay, kaya nyo namang magtrabaho pa. Abay, Kahit- kung sa trabaho lang tatay, kaya ko pa. Eh, pero talagang inaamin ko Ah, eh, eto, tay. masyado na pagod ko. Oo nga po. Ito, gusto ko lang po linawin to ha. Tinatamad na ho ba kayo kasi parang yung pinagpapaguran nyo parang wala din. Bali wala din po. Ay tatay, kung ako ang tatanungin mo, abay masarap ang may trabaho. Oo nga po. Ang ibig kong sabihin tay, yun po ba yung dahilan yung parang nawalan ng kayo ng gana sa trabaho, parang kumita, kasi parang wala din naman pong pinapuntahan yung kinikita nyo? Eh tatay, kasi yung tungkol sa kinikita, pinakikinabangan yan eh, nagagamit eh. Ang totoo, kung sa trabaho ng ibang bagay, nanggaling na ako dyan, kahit ano sabihin nila, ibang trabaho naman ang gusto ko. Naintindihan ko kasi si Tatay Katekram eh. Parang, kumbaga, kahit may pera ka, kung wala namang para bang pamilyang masasabing nagmamahal sa'yo, parang wala din, no? Eh, tatay, ganun nga tatay, Pero talaga ang masarap, ako talaga, sinapit ko lahat yan, ikikwento ko lang, Sige, tay. Sinapit ko lahat yan kung tungkol sa trabaho mo bibigat, totoo, magpasa ng mais, magpasa ng palay, magpahinanti sa 10-wheeler. Ginawa ko nung araw yan, nakalakasan ng katawan ko kung nga hindi ako nakatapos, ngayon, hanggang sa bukid, lahat ng bagay. Kahit sa contraction, masyado na hirap halata naman sa braso ko. Kaya ako, hindi ko tinatanggihan ang trabaho. Kaya lang, hindi nakatulad noon. Tay, ang dami yung nalungkot nung pinuntahan ko kayo doon sa tabi ng poste. Baka daw tamaan ho kayo nung... Kasi di ba yung mga generator o yung anong tawag ko doon nakalagay sa poste tayo, yung... Tipata na yung mga tawag doon sa nakalagay sa taas ng poste. Yung tinatamaan ng kidlat. Ayun, transformer. Transformer. Hindi naman tatay. Hindi, ako talaga. Diyan nalungkot to sila nung nakita ko kayo nandun sa Oo, sulok. yung mga nasa tindahan, nagkita kami doon sa Nabaonggan ng hapon sa may town. Abay, dito ka pala tatay pwede. Abay, tiga rito ako. Yung sa tapat ng tindahan, yun ang biyanan niya. Yeah. Andito ako. Anyway, tinanong, ako pa ako yung nagumpo sa gilid ng bahay mo sa may poste. Andun ako nung makalawa. Kasi pagka ng tao sa promised land, pagka kasi doon, nagpaalam ako doon sa kubo, pagka walang tao sa promised land, pagka lalabas na ako, dyan ako nag-upo. Yeah. Pagka wala akong kasama doon, lumalabas talaga ako. Ganun lang. Basta ako lumibot, kuminsan, wala naman akong inaabutan doon. Doon ako sa kubo, magpapaalam ako doon sa may tindahan. Ngayon, pagka talagang walang dumating, pupunta ako rin sa gilid na yon. Hindi naman ako tutuloy dito. Ganun lang. Paalis na sana ako nun, tay. Pwedeng makiusap po sa inyo, tay. May pakiusap po ako. Samahan niyo po kami doon sa ginagawa naming bahay ngayon. Tulungan niyo po kami kahit Sa susunod na lang, may kasama ko na may tricycle ako. Susunod na lang. Itinimbre ko lang sa'yo yung dapat kong sabihin. Yung ano po? Yun nga. Yung kalapan nga, Kalapan. Supot ng saging, Kalapan supot ng saging. Hanapin mo. Wait lang po. Ito po, pinakuha ko po yung cellphone. Kalapan supot ng saging. Kasi... Tita Pat, ano ba yung kalapan supot ng saging? Saan ho kayo natutulog dun sa bahay nyo? Kumisa sa upuan, pagka inabutan ako doon. Hindi naman ako maalis doon. Tapos, pagka kumakain, tinatawag ko kay ni Nanay Raquel. Hindi ako tatawagin noon. Hindi ako manghihingi kasi pagka may pagkain sa lamesa alam ko meron nagbigay ng bigas doon inaangkin lahat kasi lahat ng gamit doon ala akong karapatan. Meron naman tayo. Pagka inudyukan pero tatay huwag na natin ko ako ayos naman yun. Alam ko naman pagka umalis ako doon naaalis din. Hindi, tinatanong ko lang po kasi gusto kong malaman yung galawan nyo ngayon doon. Doon lang ako sa gilid. Sa ngayon tayo, may tanong lang ako. Gano'n nyo kamahal yung sarili nyo, 1 to 10? Tatay, kasi
kung ikukumpara mo marumi man ang mukha ng tao, importante kasi ang isang pagmamahal ng sarili, kung pwede sana, nasa ayos, mabango, malinis, maayos ang damit. Yan kasi ang katunayan na minamahal mo yung sarili mo, Pero awa ng Diyos naman, ayun, pinakikita kong, kahit na medyo marumi yung ating kasuotan, kasi nakikita, kahit na medyo marumi yung ating kasuotan, nakikitang maayos naman yung suot, Ngayon, kung napapangitan sila sa suot ko, mga katekram, wala akong magagawa. Dahil kasi yung suot ko, yun ang gusto ng katawan ko, kahit sino naman ang makakita sa akin, napakaganda pala yung suot ni Tatay Freddy, Opo. Tayo, kung may sasabihin ko kayo kay Nanay Raquel, ano po yun? Sa akin naman, tatay, pagkatungkol kay nanay, kung saan siya maligaya, tao lang naman tayo, kung siya pumunta. Ngayon, kung gusto niya umuwi sa magulang niya, okay lang naman. Ako talagang uuwi ako sa lahi namin. Wala akong iisipin na hindi maganda, kasi ganito, ano man ang sabihin ko sa kanya, dun siya sa magulang niya. Ako, wala na akong magulang. Tama lang siguro na umuwi siya sa magulang niya kung doon siya maligaya. Ngayon, kung maligaya naman siya sa mga anak sa akin, okay lang din. Ngayon, para kung may problema man sila o ayoko kasi ng problema. Doon siya sa magulang niya. Dahil buhay pa yung magulang niya, ako wala na akong magulang Kaya tama nga, mag-asawa kami. Mahirap ang tao, kahit isang mag-asawa, magkaibigan man, magkapatid man, pagka-ayaw, huwag mong pipilitin, ayaw Pupunta siya talaga sa kaligayahan niya, Doon siya sa magulang niya. Para okay lang naman ako, para makapanix ako. Ay. Tara na tayo, samahan na ako. Mabilis lang. Hindi na tatay. Saka na. Kahit half day lang. Hindi, saka na nga lang. Ayoko. Bakit to? I-check nyo lang ho yung bahay. Ayun mo. Saka na. Sige na tayo. I-check nyo lang yung bahay. Baka may mali sa ginagawa. Di ba? Baka masira ho yun. Di ba? Saka na nga lang talaga, Sige na tayo. Kasi iwas ako, kasi aminin ko na palumot ka lang bumika sa akin. Hanggang ngayon, taglay pa rin. Hindi naman sa kukan ako, nag-iingat din ako. Sasabihin ko ng totoo, tayo nag-mission, kaya napilitan akong buwan. Merong nakikisama. Bakit ka pagka binalikan natin yung pinuntahan natin, hindi na natin makausap yung mga nakakausap natin. Wala kayong gagawin tayo. Titignan nyo lang yung tignan nyo kung may tama, mali. Alam na nila yun, tatay. Hindi, basta parang, kasama ako. Kahit hindi ako sumama sa iyo, basta kasama ako. Parang nga pong makukulaps Hindi ko alam kung tignan nyo po anong mali, tama nyo sila. Diba yun na lang, tatay. Kasi kaya hindi naman sa ayaw kung sumama sa iyo. Pagka nakisama ako, pag talikod natin may makikisama, titingnan kung ano yung ginawa natin. Kaya yun, tatay, ang kaya ayoko makisama. Bakit po? Yun nga. Saka alam ko na yun. May kasamang politika. Hindi sa ayaw kung sumama sa iyo. Gusto ko nga. Pag nalaman kasama ko, susundan tayo. Titignan kung ano yung wawalang hiya Kasi nung pa ako, talaga ako, inaamin ko, diretsahan ako. Talaga nung kalakasan ko, sa ako marunong makisama sa trabaho. Tara na, samahan niyo ako. Hindi. Ubusin ko na lang. Nalibot ako. Sinabi ko na kalapal supot ng sabi. Sa groceries mo ko. Isusupervise niyo lang po yung gumagawa, tay. Para, kaya ako bumubukod sa iyo, hindi naman. Para hindi masira yung ginagawa mo. Magkulang man yon, tama,
doon sa gumagawa, sasabihin tibayan na lang, masisira. Ay kasi maraming tumitingin kung saan ako pumupunta. Dito lang, pagkapunta ko rito, aalamin naman kung ano ginawa ko rito. Inumin ko lang ito. Maganda, bago ko inumin, kakanta muna ako ng isa kay Katekram. Sige po, Tay. Thank you, Tay. Magandang umaga mga Katekram, si Tatay Freddy po ito, para po sa atin lahat. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Okay. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw lang ang kaagapay. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Uwalhatiin ang pangalan mo. Para po sa mga katekram natin at para po sa ating lahat, good morning po sa atin. Tayo marami hong matutuwa pagka bumalik na kayo dito. Babalik na tayo. Isipin nyo mas sasaya yung nararamdaman nyo, hindi po magulo sa isip at puso nyo, kikita pa kayo. Hindi, okay lang naman tayo, Kaya nga ako pumupunta rito, yun ang sinasabi ko, humihingi ako ng diskarte. Kahit doon sa tindahan, sinabi ko, paano kayang makisama sa asawa, Masarap po ba yung kape, Tay? Masarap, tatay, thank you, At sa mga katekram po natin, ako po, humihingi, sasabihin ko na pong tulong o opinion sa mga katekram natin, yung pamilya ko, sa akin, bilang Tatay Freddy, humihingi po ako
ng tamang advice o sasabihin ko ng tulong sa pamilya, sa mga anak, lalong-lalo na po sa akin. Mga katekram, humihingi ako na ipag-pray nila ko o mga anak ko, pamilya ko, para maayos po, nakikiusap po ako sa inyo na ipag-pray ang pamilya ko, lalong-lalo na po ako po ang Tatay Freddy, para yung aking katauhan, pag-iisip, o ang aking pag-iisip o ang aking kapusuan, medyo po sinasabi ko na sa malalim na Tagalog para po malinis lahat ang magiging katauhan po natin. Salamat po mga katekram. I love you po, Mama. Chup chup. Tayo basta lagi niyong tandaan to. Yung pangalan nyo dito sa puso ko, naka-okit po siya. Oo, pinatapat mga kita. Buksan nyo muna, kuha kayong kutsilyo. Makikita nyo Tatay Freddy. Tatay, sasabihin ko, tapatan tayo. Ayun, napapanood tayo ng katekram. Natawa si Clark. Kaya nga po, kahit sino ang makaharap ko, tingnan nila yung aking mukha. Tingnan nila yung aking engineer. Medyo marumi po, pero totoo, yung aking sinasabi, ibinabanggit, tapos puso ko nanggagaling sa isip at puso ko, baka sabihin nila, panatang makabayan, totoo po yun. Hindi po ako nagsisinungaling, Siyempre, ang isang tao, sinasabi, kung nangangailangan o tumulong, kinakailangan, ipag-pray, ipagdasal po natin, humihingi po ako ng inyong katapatang panalangin. O dasal. Basta, tayo wag niyong kakalimutan. Mahal ko kayo. Hindi ko naman talaga kayo mababantayan dito, noon dito. Or kung ano man yung... Pero alam ko siyempre hinahanap niyo talaga yung pamilya niyo. Na yun naman talaga dapat. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo tayo. Yung kay Nanay Raquel, kalimutan niyo na sa mga anak na lang. Para hindi na... ganun na nga tatay. Gusto ko nga, doon na siya matulog sa magulang niya. Doon sa bahay kami ng mga anak namin. Okay. Para wala na hindi, kumbaga move on na. Talagang, okay. Sige, yun lang tayo. Yun lang. Sabi nga, mahalin niyo muna yung sarili niyo. Siyempre, kaya nga ako humihingi sa kanila ng diskarte. Hindi nila alam mabasahin yung sarili ko, Si Nanay Raquel naman kasi katekram, may anak po kasi silang 2 PWD. So, sana maintindihan nyo rin yun, tay. Kawawa naman din kasi si Nanay Raquel. Kasi tatay, yun talaga, yung bunso ko, talagang inabutan ng pakisama. Yung panganay naman, okay naman, andun, sigurado naglalaba, Dito, kung hindi anak ang turing ko sa'yo. Ano po yan? Anak na lang kita ang layo ng agwat ng edad ko sa'yo. Ikaw, nasa 40 ka pa lang. 60 kayo tayo, 55, magpi-55 na. Matanda lang si tatang sa akin ng konti. Bata lang talaga ako. Yung nga sinasabi mo, unahin ang sarili. Nasa ayos naman Ang totoo, ito suot mo na ito, pilit na pinahugubad sa akin. Bakit ka mo? Ayaw nilang nakikitang nakasuot ako ng ganyan. May damit ako noon. Talagang sinasadya akong hindi nagbibihis. Yan lang ang nakikita sa akin. Pagka ito nakadalawang araw sa akin, lalabang ko. Sige, tay. I love you, tay. I love you. Sweet talaga ni Tatay Freddy, May binulong ko si Tatay Freddy at ang ganda lang ng pakiusap ni Tatay yung dasal. Thank you, Katekram. Isama niyo si Tatay Freddy Katekram sa araw-araw po nating prayers. Sige, Bobby. Kuya Bobby, magaling ka. Hello, magandang umaga po mga katay. Guwapo na po yung Freddy natin. Kay Sabi Bobby. mo nga, I love you, Mama Chup Chup. I love you, Mama Chuchu. Okay, thank you, Katekram. I love you po. Bye. Mag-mission na po kami.